natong tanan. Today is our fourth topic sa ato ang series study about mental health. And we will be talking about this morning the body response to the soul. Ang lawas mo respond ngadto sa kalag. And our passage is found in natay ko ka passage karon nga tanawon. Proverbs chapter 17 verse 22 and Psalm 32 verses 3 to 4. So, in the past weeks sa tulo ka simana nga nilabay atong nasayran that we are created as body, soul, and spirit. Ang tao created siya dunay lawas, dunay kalag, o dunay espiritu. To some, they just believe that we only have body and soul. Kay ang spirit kuno ug soul is interchangeable kuno na siya. But to us, it's different. We are trichotomy. We believe that teaching nga tulog yun ta, lawas, kalag, o spirito. And sa ikaduha nga Sunday, we learn that the spirit is made alive in Christ. So kung pasabot, ang tao nga wala pa kang Kristo, duhara. Kalag lang siya o lawas. Ay patay man ang espiritu. But sa dihang naan at adihang ang Kristo, na tao ang espiritu. The spirit is made alive in Christ. Muna ito ang naisbutan last time. And last Sunday yun, we thought that although the spirit is already made alive, yet our soul can still be deeply distressed. Muna nga ito ang isbutan last time. Ang ato ang soul, ma-problema din. When we say soul again, napo ni say tulo ka buok nga naglangkob, intellect, will, and emotion. That's why the way we think, intellect, our will, the way we decide, and our emotion, the way we feel. Mo ni siya ang naglangkob sa ato ang kalag. And these three are deeply distressed. That's why dili na maayo ang ato ang the way we decide things, di ba? Dali na ta masuko para sa ato ang kalag. And the bad thing here is that when whatever happens sa kalag, unsa may nahitabo sa kalag, makit-an nato sa lawas. Okay? Dili nang gidakon ha. Uy, dako ni kalag ko kay dako ang lawas. Dili nga na ha. Kung unsay gibati, kung unsay gihuna-huna, kung unsay naa sa kalag, will reflect to the body. Muna itong tanawon karon. So, what happens in the soul does not stay in the soul. It often shows itself in the body. And we might think nga, sige mo kung ampo, sige kung atong simbahan, nagsimba ko. So, we might think that I'm spiritually fine. But, nanong tired man ko? I believe the gospel. But, my body feels heavy. Bukat man kaayo. Nung kabantay tayo ni Domingo, lamig kayo ni bakod, no? Ni Domingo ba, lamig kayo ni bakod.
Sabog na ini, mata ni mo kay, nasa imo puluhan ang labunon. No, kung tanaw mo, nangila na yung bako, di ba? Nagtuo mo sa Ginoo. I trust God. I believe in God. But why I can't sleep? Ano di magkukatong? Ano man nga magsige kundiner ning ako ang panghuna-huna. Isang asa na moabot, tawad. The normal time usually sa una, naabot-abot pa man ko sa sauna ng mga panahon. Ini ka alas city sa syudad, labi na labi na ka ng mingaw. Alas 6 pa gani, masamot daw dito ka sa bukid-bukid. Alas 6 pa gani mo na, mingaw na kayo. But today, the normal time to sleep is like 2 a.m., di ba? Kaya nga naman, nanay mga gitawag na itong anxiety attack, depression, dayon mo, sangkot dayon nga, nanakoy insomnia. Nga naman, nagsaling mga ako sa Ginoo. I trust God. I trust God enough, pero libati mo ko ani. Nya, paghuna-huna na dayon tanga, asa man ang Ginoo? I think nagbuhat po sa iyang kauukon. Di ba? Or maabot na dayon, while we are thinking these things, nadayon tayo kinsong kanta ni Gary D. Di ba? Natutulog ba ang Diyos? Asa man ang Ginoo? Anong naamay na ako? Anong gibati na yun akong mga lutanga? And of course, the Bible does not ignore this reality. Tinuod ni, naabay, ting alas 10, matulog na to dali. Alas 8. Grabe sa iyo, wala no? Karami panahon sa iyo, kaya no? But usually, wala. Tungod kay nanatay, nahimo na siguro kong culture nato, nahimo ng tradisyon sa nato, na-change ang tradisyon sa puso day sa una, alas 7 na natulog naman ta. Kay sayo lagi magmata. Naapay mga pagbuhaton ini kabuntan. This is a reality to us. But the good thing is, the Bible doesn't ignore this reality. Ang Biblia, gi-address na niya nga concern mahitungod sa tao. And our passage is found in Proverbs chapter 17, verse 22. Nag-ingon ang pulong sa Diyos. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Psalms chapter 32, verse 3 to 4. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Diba? Maklaro na ba? Naputol? For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of the summer. So first, we need to understand that the Bible recognizes soul-body connection. Okay? Dunay connection sa kalag o sa lawas. That's why whatever happens in the soul, the body reflects. Makita sa ato pa na may istoryahan ka kunya. So, if you look at Proverbs, it says, a joyful heart is a good medicine. Ang malipayon nga, kasing-kasing, ang sama ko no? Tambaw. Tambal is a good medicine. Dili lang siya tambal, kundi maayo siya nga tambal. Bot pasabot di ay
Wa ko ang Biblia wala nagsulti nga kung na kay sakit, dili ka matong hospital. Dili ka matong doktor. Kundili, I think Dolphy, king of comedy sa Philippines. Laughter is the best medicine. Kagbisan pero lisod kayo no nga, pag lakaw ni mo niya, nasandong ang imuhang kaning pinky toe ba sa kanang kilid bitaw sa edge niya, mukatawa ra ka lisod mo kayo no. What the author of Proverbs is saying is that being happy relieves us from our pain. No. So, and Proverbs is not just a poetic language. Kana bitaw nindot nga kay apil man ni siya sa poetic nga letter or book sa Bible. Ang Proverbs ug ang Psalms, apil ang Song of Songs. But Proverbs is not just a poetic language. It is describing how life actually works. Nag-describe po ni siya kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo sa kinabuhi. That a joyful heart brings vitality. So, inner joy strengthens the body. And inner crushing weakens the body. Ang pirmi ganing masubok, pirmi siyang sad, luyang nga tao. Gawas lang yun atong mga luyahon yung paglawas bisag malipayon. No. So, the Bible recognizes kuan man siya sa atong na panahon karon ang tawag ani psychosomatic. It means that the interaction between inner life and physical health, mo ni siya psychosomatic reality sa ato karon nga panahon. Sa una, ang tawag ana joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up bones. More na tawag sa una. Pero sa ato karon nga panahon, gitawag ni siya psychosomatic medical na term. And it means that it is the interaction between the inner life, which is the soul, and the physical health. And this is God's design to human person as a whole. So, God created us as integrated beings. The compartments, but pasabot, ang kalag, ang espiritu o ang lawas, they are connected with each other. Okay? Kung mamatay ang kalag, mamatay po ang lawas. So, emotional and spiritual distress affects physical strength. Mao niya nga matuuran nga gihatag niini nga bersikulo that emotional and spiritual distress affects the body. Kung unsay imuhang gibati sa imong kalag, moapekto sa imong lawas. Mao nang kung magsigi kag masulukon kanunay, magsigi kag hampin og kasupok sa imong kasing-kasing, ang imong lawas maoy alam. Ang lawas mo'y apektado. Mo na, unsay kasagarang sakit sa mga tao nga sige kasubok. Sige kasubok. Sige hambin og kalain. Unsay kasagarang sakit?
kasing-kasing. Di ba? May mga na din, kumot kaya kung dughan. Di ba? Kaya nga naman, muapekto sa lawas ang unsa may gibati sa atong kalag. And the body responds honestly to what the soul is experiencing. Musulti yun na. Tanawa, kung masuko ka, what is the body language when we are angry? Di ba? It could be na mga buwak diha. Mga buwak ng tanang mga buwak kay nasuko ko, di ba? Because the body will tell honestly what the soul is experiencing. Sa uno, kining kumuhan, mabuyan kinipirmi, di ba? Kanang istorya. Kay kung mamalay gibati sa ato ang kalang. So, they are intertwined. They are connected with each other. O kasagaran nga atong buhaton sa lawas, nagsugod gayon kini sa ato ang kalag. The way we think, the way we decide, and the way we feel. Kamay raganin kayo sapon, pungot na. O, di ba? Affected ang lawas. So, the truth we get here is that God created us as integrated beings, not compartments. Emotional and spiritual distress affects physical strength, and the body responds honestly to what the soul is experiencing. So, kung sa may gibatin nimo sa imong lawas karon, and it could be because that is what your soul is experiencing. It could be. Kaya ano man, jabitin ko, tungod mo kunin sa ako ang kaliwat. Nga na ako'y heart, kanang condition tungod kay kaliwat mo kunin na mo. Kanang ako'y hypertension, kay tungod mo kunin sa kaliwat. So wala yung lamot ang kalag, no? It could be nga na. But usually, sa uban ng mga butang, sa ato ang mga nipangbati sa lawas, when we say pangbati, it could be sakit, it could be kapungot, o uban pa nga ato ang gibati. O i-respond yun siya honestly sa ato ang lawas. Makita yun sa atong lawas kung unsay ato ang gibati sa sulod. So next, the body reflects the condition of the soul. Ang Psalms chapter 32 verse 3 to 4, niyon siya daw, for when I kept silent, o sa may nahitabo sa iya, sa dihang naghilong si David, the author of this is David. My bones wasted away, groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of the summer. Liman ka? Sa dihang naghilom si David, iyahang mga bukog are wasted away. He is groaning all day long. Nag-agulo siya tibok adlaw. Dayon, matod pa niya, iyahang kusog nawala mura siya og hinayhay ba ang iyahang kunong kusog mura gihay sa init nga dali ra kayong nauga sama sa panahon sa summer. Now, what is the context of this? Unsa may konteksto ni ini nga pasahe? The context of Psalms 32, again, it is written by David and understood to come after his sin with Bathsheba and the murder of Uriah. Kani nga panahon, mo ning panahon nga nahuman na siya og
pagpakasala ngadto kang Batsiba o pagpatay kang Uriah. Okay? Maninahita mo. O kaning verse 3 to 4, nag-describe ni siya sa period where David confessed his sins. Mao na ni siya ang period nga iyahan ang i-confess ang iyang sala. Pag-ingon niya, for when I kept silent, mao na yung panahon nga wala niya gisulti sa Ginoo. For when I kept silent, mo pasabot, wala pa niya gisugid sa Ginoo ang iyang sala. Nag-ilom-ilom siya. Mao na ang panahon nga gisuppress niya ang iyang guilt. Mao na ang panahon nga nagdaladala siya sa inner conviction niya without repentance. Pagkakita niya kang Batsiba, dito naligo si Batsiba, samtang na siya sa iyang sa pabaw sa iyang balay. Nakita niya si Batsiba, dayon iyang gikabit. After that, tungod kay dunagid siya strong desire kang Batsiba, wa magyud niya directly gipatay si Uriah, iyahang gipa una during the battle, iyahang gipa una dito adto ka sa unahan gira mo nang namatay si Uriah. That's why murder gyapon ang tawag niadto tungod kay ang desire man ni David nga mamatay gyud si Uriah kay aron masulo niya Batsiba. And during this time, he kept silent. Naginom-inom siya. He is suppressing his guilt. He is carrying the inner conviction. Kapalo siya na nakasala siya, pero walay repentance. And now, why it is important to know the context? In order for us to know that David's physical suffering was not random. Dili random ang gipati ni David. Wala ra nilubo aron kalit. Dili nga na. Dunay hinungdan sa iyang gibati. That is when his soul is silent. He kept it to himself. He suppressed his guilt. He didn't repent. So, ug aron sa makita nato that his body responded to unresolved soul distress. Nganong importante again ang context nini aron mahibal-an nato nga ang mga suffering ni David is not random. Dahil ikaduha, aron masayra nato nga ang iyahang lawas ni respond lang sa mga unresolved soul distress. So pag-ingon ni David, when I kept silent, ang sumpay anak, my bones wasted away. Okay? Wala siya niingon nga, when I kept silent, my doctrine was wrong. Wala siya nga, sayok ang akong doktrina. When I kept silent, my worship attendance stopped. Wala siya niingon anak. But he's saying that his body suffered because his soul was silent. That the body became the messenger of inner turmoil. Nga ang iyang lawas, maoy, mensahero sa kung unsay nahitabo sa iyang sulod. Okay? That is the importance of the context of this. So, buong pasabot di ay, when we suppress distress, soul distress, kanang bitaw maghilom-hilom na lang Ginoo tas kilid-kilid, it intensifies the internal pressure. Musabot dahil na. Kabantay pa. O may mga panagbingkil sa balay. Niya maghilom-hilom rata. Pagkaugma, mugrabe na hinoon, di ba? No.
Dapat ginistoryahan ang butanga. Di pwede ginistoryahan. Kaya nga naman, musamot ang bisag gamay ra kayo ng problema mo dako. So, ang pagsuppress sa internal distress or kalanggibati ni mo bitaw sa imuhang kalag, bupada po hinuon siya sa internal pressure. Silence does not heal the soul. Ang paghilom-hilom, dili siya mo ayo sa ato ang kalag. And God created the body to reveal what the soul carries. Kabantay ta, usahay, maghunang-hunang ta ba nga, dili sa lang ko mo simba karon kay na ako'y gibati, gihambin. Wala, baka kabantay, isang tuig na rin ka wala nagsimba. Unya ang pangutana, nawala ba ang imong gihambin nga dili maayo? Na gihapon, di ba? Dili mawala, dili maayo ang emotional, dili mawala ang kanang soul distress kung maghilom-hilom ta. Especially in the church, as much as possible, if there's a conflict, we need to deal with it. Nagaling kay dili maayo ang debate sa itong kilid. Sulti, pero taro nga, sulti ha. Ayaw ko rin na nga. Dili maayo. Kung nakay dili maayo ang debate sa iya, huwag yung giganahan atong kuhan. Pasay kuwag yung kukay, huwag yung giganahan atong. Ano ba? Kaya nga naman, ang tendency na, di nga hinoon tamanin ba eh? Dayon, wala, isang tuwing na rin mo isimba-simba. Kunya, nagpabilin lang gihapon ang katuang gitaguan nga pagbati. Let's not suppress the distress of our soul. Instead, ato na siyang ipagawas. So, it tells us to honestly confess or lament what we feel. Kung siya atong ibati, kung siya ato ang dili maayo nga ibati, especially sa ato ang isig katao. Kay pinahagi niya na ma-reconcile o ma-resolve ang conflict, dili na magkundina ng atong kalag. And God does not dismiss physical consequences. Kung si David, sa panahon si David nakasala, o mautoy gibati ni David, it tells us that God does not dismiss physical consequences. Doon na yung mga sangkutanan sa mga butang atong mga ipanghimo. Ngayon sila, for day and night, your hand was heavy upon me. Bugat kayo ang imong kamot, Ginoo, diri ka nako. That's why his strength was dried up as by the heat of the summer. So, David recognizes God's hand. Not as punishment, but as loving pressure leading to restoration. Ang pag-recognize ni David sa kamot sa Ginoo, dili isip usa ka punishment ngadto kang David. Kung dili unsa man, for discipline, as loving pressure leading to restoration. God allows discomfort to draw attention to what needs healing. So, David carried unconfessed sin. Si David nagdala sa iyahang gihampin nga sala. His soul was burdened and his strength was dried up on nahitabo. That's why the discomfort
lead him to confession and renewal. Nibalik siya, iyang gisugid ang iyang sala, o iyang confess iyang gisugid sa Ginoo, and then renewal came. If you look at verse 5 o tanaw ninyo verse 5 sa Psalms chapter 32, verse 5, there's a renewal. That will happen if we confess honestly what we are carrying. It could be sin, it could be kanang emotion, it could be dili maayo nga gihuna-huna. When we confess it, there will be renewal. There will be reconciliation. So, God often uses physical weakness to say what the soul has been unable or unwilling to admit. Sama kang labi. Ang discomfort ngayang gibati, ang physical weakness nga iyahang gibati, gigamit sa Diyos aron masayran ni David kung unsay kinahanglan sa kalag nga angay niyang isugid, angay niyang i-admit. So this tells us that God disciplines gently, not destructively. Okay? Ang pagdisiplina sa Diyos was constructive, not destructive. Okay? God disciplines gently, not destructively, and physical consequences are not always punishment. Ang ang mga gipangbati physically are not always punishment. And lastly, physical weakness does not negate spiritual life. Again, physical weakness does not negate spiritual life. Kaya nga naman, when our body is discomforted or when our body is distressed, we might think nga, hala, gigabahan na siguro kung Ginoo. Di ba? Gaba na. Di ba? Talang mga istorya nga na. Pero matod pa sa uban, gabaan balik ang Kristohanon man ta. Di ba? Dayon, sa unang panahon, the way we think of our Holy Communion, again, physical weakness does not negate spiritual life or spiritual life. Sa unang panahon, ang atong communion, ato sang isugid ang atong mga sala, kaya ron mahimong takos mo ambit, di ba? Sa una, ingana pa na ako ang understanding about Holy Communion. Dili ka pwede mo partake sa Holy Communion kay kung nakay sala. Nya din sa mo partake ka na, kita tanan nakay sala. Di ba? And then we understand that Holy Communion is ang pag-ingon dahil sa 1 Corinthians chapter 11 about prepare, andamon na ko akong kaugalingon is not to andamon in a sense nga dapat wala na sala maghambin atong kasing-kasing. Kundi in a sense nga we are ready to partake the body of Jesus Christ. Okay? Kundi dili dahil ka ng ay partake ka na. Sa una, basta ko nung maabot ganin ng hostiyas ni tawag anak ka ng o naaga na yung hostiyas sa babaw. Ano ka na, sa lang wag sugid. Diba? That is how we think. Sa una. Pero karon, everyone who believe in Jesus Christ are welcome to partake the Holy Communion. The preparation is to prepare yourself to partake the blood
and body of Jesus Christ. Kaya ang nahitabo sa unang panahon, para naman mabusog sila o para mahubog sila. Mao nang ni-partake sila sa mga Holy Communion. They are not thinking, they are not partaking in a worthy manner. So, God allows physical discomfort not to punish us, but to lovingly draw our attention toward repentance, healing, and restoration. Muna, isa sa katuyuan sa Ginoo na nung doon na tayo natay physical discomfort, why we are distressed physically. Again, it does not negate spiritual life. Si pastor lang sa pampuwa kay dili pa ko tapos mo po karon sa kanang tamahin mo tapos mo po. Di ba? But pasabot ba nga, when we talk of our salvation, again ako ning balikon, tungod kay nahimo ni siyang isa sa ginalibatihan yun sa social media. Kana itong usas, once saved, always saved. Many believe that it is not true. But to us, it is true. Once you are saved, you will always be saved. Pastor, makasala naman ko. Sumawala ang akong kaluwasan. No. Kung wala kay gikatampo sa imong kaluwasan, ako nang balikon ha. Kung wala kay gitampo sa imong kaluwasan, or wala kay nahimo sa imong kaluwasan, wala mo kay mahimo para mawala ang imong kaluwasan. But pasabot ba nga, bisan kung nakasala ka, dili mawala ang imong kaluwasan. But again, the disclaimer here is that dili mo pasabot na kay luwas na ka, maghimo na ka pilyog sala. Ha? Dili na siya. Kung dili, tungod kay luwas na ka, maghimo na hinon ka sa mga butang na kamumuon sa Ginoo. Pero maabot mo nga ang panahon nga dili ka makabuhat sa kamumuon sa Ginoo, pero luwas ka, dili na mawala ang imong kaluwasan. It will never be kanang taken from us. Okay? So dili mawala ang atong pagka-spirituality. Sa ato ang spiritual life, dili mawala. Kung natay physical distress or natay mga dili maayo ang ipanguna-una, hala, wala na ka na puno sa balang espiritu. Dili nga na. Unya, mas maayong tao mo na si Juan, mas puno kay na siya sa Holy Spirit. Dili. The Spirit you have is the same Spirit I have. O walay amount nga mas higher ang akuha o yung lower ang imuha. It is the same Spirit. That's why, again, physical distress does not negate spiritual life. Dili na sila connected. Dili mawala ang atong spirituality tungod kay doon na tayo gitawag na physical distress. Pero usahay atong gamiton ang physical distress aron malayo ta sa Ginoo. Lapad ang ulo na ko, isa ko musimba. Oh. Pero nga nung makaduwa mo lagi basketball, sabi duwa niya akong tuloy sa laban ng ulo. Di ba? Kuya, himuong rason nga dili mo simba. The logic, di ba? No. It's true that physical distress does not negate spiritual life, but we are using our physical distress nga dili malayo pa sa Ginoo. Let us not use them. Pero kung between life and death nagputangin mo ang distress, kuha na po na. Kaya pwede na lang ka mag-online o simba. So dili mo wala ang ato ang relasyon sa Ginoo. Kung doon ay physical distress nga atong ibang batik,
So, let us not assume sickness always equals sin. Kay dili ka ng sakit tungod sa sala. But usually, tungod sa sala, no? Like, ato ang hypertension. Mutuo na itar tungod kay ato ang dinikanan hyperon. Or tungod kay kusog kay tamo kaong humba. That is without limit naman. Diba? So, consider a sin. So, God does not dismiss physical consequences. And the reason of God that He allows physical consequences is to lovingly draw our attention toward repentance, healing, and restoration. Look at the prodigal son. Diba, we know the story of the prodigal son. Nihawa siya, o iyang hurot ang iyang kaptangan. Then, nahurot ang iyang kaptangan, ang iyang ikaon na lang kay mahog sa baboy. Then, he confessed. Nisulti siya sa Ginoo sa iyang gibati. O, naay repentance, naay healing, and naay restoration. So, if you're feeling physically distressed this time, basin og, it is God's way to lovingly draw our attention toward repentance, to healing, and to restoration. So, God disciplines us gently. Physical consequences are not always punishment, and physical weakness does not negate spiritual life. Now, why? Ganong mumatter man ni sila? Ganong kinahanglan man ni nato masaylan ng mga butana that believers, we get depressed and we get weary. Ganong kapuyon man ta? Ganong muabot man yun sa punto nga ma-depressed ta? Ganong muabot man yun sa punto nga kanang doon na tayo mga gipangbati nga, gipanghampin ng mga gibati. Kaya nga naman, we might think that if my body is weak, then my faith must be weak also. Maguna-una ka ba nga? Kung luya nga kung lawas, gamay, siguro kayo mo'y pagtuos, Ginoo. Di ba? Or layo ka, basig layo ko sa Ginoo. Makahuna-huna siguro taan ng mga butang. Or, sige mo. Again ako, sa atong introduction, sige mo simba. Pero ano, luya mong ihapon ko kayo. Basin, bisan nagsimba ko, layo ko kayo sa Ginoo. The Bible corrects this thinking. Again, ang atong spirituality, ang atong kaluwasan, ang atong relasyon sa Ginoo will always stay intact. Magpabilin ka na, bisan unsay nahitabo sa ato ang lawas. Matod pa ni Pablo in in Romans chapter 8, unsa may makamulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo. Wala. Bisan unsa nga mga butang nga atong mga gipangubat. Bisan pa sa panahon nga mubati na nga, wala may Ginoo. Wala man ko nakabati sa presensya sa Ginoo. With all the problems nga itong ato bang matag-adlaw, makahuna-una ta nga, asa day ang Ginoo? Asa ka, Lord?
naa man yung mga butanga. And the scripture corrects this thinking. Again, physical weakness does not negate spiritual life. Ang atong lawas is part of sanctification process. It will only be perfect when we are in heaven. Mubati pag yun ang atong lawas o mga sakit-sakit. Dili tungod kay layong ang Ginoo. Dili tungod kay layong as Ginoo. Dili tungod kay wala kay simba-simba. Pero simba, balik kay simba. Dili tungod kay unsa pa imuhang mga gipang bati. Tungod kay naa pa sa sanctification process ang atong lawas. We will always feel. We will dili mubati yun niya itong lawas. Masakit yun niya itong lawas. This is the reality of our body. And the good thing here is, God cares for us. Nga bisan pa sa mga gipangbati sa itong lawas, ang Diyos, nag-care na ito, pinahagi sa pagsulti nga, we need to reset our mind. Kay kasagaran, uban sa mga gipangbati sa atong lawas, nagsugod sa ato ang kalang. The way we think, the way we decide, and the way we feel. Bisang pili angay batingon yun. Muna, magsakit na pero hinuon ng kasing-kasing. Bisang pili sakto nga desisyon, bisang na ay maayo nga desisyon katong yung dili. So, sa may nita mo, physical distress again. So, again, physical weakness does not negate spiritual life. Dili mawala ang ato ang relasyon sa Diyos. Bisan kung sa ibenta mo sa ato ang lawas. Your salvation will stay in you. Bisan pa sa mga sala na itong mga limang lumat. Bisan pa sa mga butang na itong ipang tado, it will stay in you. But in order for you to not to be distressed, it tells us to confess, repent, and healing and restoration will come. O diha nato mabati. Nga sa panahon, bisan sa panahon sa mga distressing times, bisan sa panahon sa problema, naali ang Diyos. And He is using even our problem to draw us to repentance, to healing and restoration. Naapil ni ang Ginoo bisan sa panahon sa atong mga problema. Dili siya mawala o walay panahon nga wala siya sa atong hiliran. It could be that He's just disciplining us gently for us to be restored. And to end, the state of our soul, ang status, ang estado sa ato ang kalag, muhulma sa kondisyon sa atong lawas. And when the soul is brought honestly before the Lord, through confession, trust, and rest in Christ, God graciously brings renewal, strength, and healing that flow through the whole person. Your body, soul, and spirit. Again, ang estado sa ato ang kalag mo'y naghulma sa kondisyon sa atong lawas. Everything that we do with our body,
is just a reflection of what the soul is experiencing. And let us respond not by denial or self-reliance, but by bringing our whole selves, our body, our soul and spirit before the Lord. Trusting that in Christ there is forgiveness. Daladala nga, sala. Let us always remember that in Christ there will always be forgiveness for our troubled soul. There will be renewal of the weary body. And the restoring grace that leads us into a joyful, honest, and wholehearted life with God. Let's not deny these things. Our body will be distressed. We will all be discomforted. Doon lagi problema nga maabot sa itong kinabuhi. And let's not deny it. Instead, let's draw near to God. Doon kita sa Ginoo. Atong isulti ngadto kaniya ang atong gibati. O maabot ang restoration nga mo tulod ka nato sa palipayon ng pagkinabuhi diya sa atong